Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umani ng matinding atensyon online ng kumakalat na balita na umano'y inatake sa puso si Ferdinand Marcos Jr. dahilan upang mag-alala ang maraming Pilipino. Ayon sa mga viral na posts, sinasabing nasa kritikal na kalagayan ng Pangulo at kasalukuyang inoobserbahan ng mga doktor. Gayunpaman, sa kabila ng mabilis na pagkalat ng naturang balita, wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang Palace na nagpapatunay sa mga aligasyong ito. Dahil dito, umugong din ng mga spekulasyon na maaaring handa na raw umupo bilang Pangulo si Sara Duterte sakaling lumala ang sitwasyon. Ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas, ang Vice Presidente ay papalit lamang sa Pangulo kung ito ay hindi na makakaganap ng kanyang tungkulin dahil sa pagpana o pagbibitiw o permanenteng kawalan ng kakayahan. Sa kasalukuyan, wala pang malinaw na indikasyon na nangyaring ang alinman sa mga ito. Samantala, nagbabala ang mga eksperto laban sa pagkalat ng maling impormasyon, lalo na sa social media kung saan mabilis kumalat ang mga hindi beripikadong balita. Mahalaga umano na tiyakin muna ang pinanggalingan ng impormasyon bago ito paniwalaan o ibahagi. Ang ganitong uri ng balita ay maaaring magdulot ng takot at kalituhan sa publiko kung hindi ito mapapatunayan. Sa ngayon, hinihikayat ang lahat na manatiling kalmado at maghintay ng opisyal na anunsyo mula sa pamahalaan. Hanggang walang kumpirmadong ulat mula sa mga otoridad, ang mga balitang ito ay nananatiling bahagi ng espekulasyon. Ang pagiging mapanuri at responsable sa pagtanggap ng impormasyon ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at tiwala ng mamamayan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Pwede po halos sila makapagsalita. Sobrang dami tao. Nasiyahan po tayo, masaya tayo, at ang buong pamilya ay nagpapasalamat. Kamusta po sir, kailan po ang huli niyo pong bisita kay dating Pangulo Duterte at siya? Yeah, last Thursday, nandun kami ng pamilya ko sa loob. Medyo tumaba. Tapos malakas na yung tulog niya. Inalagaan lang po siya ng mabuti na sa loob ng mga doctor at mga nurse. Aware po ba siya kasi Sabado po ngayon, no? Yes, nasabihan ko. Naririnig din naman, nandiyan lang siya sa medical. Sinabihan ko, within itong mga oras na to, lapit lang siya sa window. Okay po. Kailan po ang next ninyong bisita? Ngayong Monday po. Okay, tapos yun po malalaman Yes. po kung baga kung Yes. narinig niya ka ba Opo. talaga? Opo. Meron po yung mensahe ngayon sa kumbaga sa nalalapit na rin po na magiging desisyon po pretorial na We leave it all to God. Thank you. Nakaka-touch po talaga at umanda-handa kayo, paparating si Sara Duterte, mga durugista, magbagong buhay na kayo. Bongbong, paparating na si Inday Sara. Ngayon, ang problema, delikado po tayo ngayon. Sinasabi ko, baka hindi nare-realize ng Malacanang yan. Sapagkat ano bang sitwasyon ngayon, overall? Ang daming galit na mga kababayan natin. Ang daming galit. However, yung mga usual na napagsusumbungan nila, yung House, mas inuuna pa yung impeachment kaysa mag-imbestiga ng anomalya. Yung Senado, hindi pa nakakausap yung Marines. Wala na daw. Hindi na daw credible, sabi ni Ping Lacson. Paano magsusumbong yung Blue Ribbon Committee chairman mo? Hinusgahan na yung testimony ng 18. Hindi pa nga humaharap. At saka si Ping Lacson, tinatanong ni Marcoleta yung witness, siya sumasagot. O, saan ka tatakbo? Naku po. Ay, naku, Bongbong, galit ng taong bayan. Yung ating ombudsman na pinakahuling sumbungan ng anomalya, sinong nilagay nila? Tuta ng Malacanang! Ipinilit! Binraso! Kitang-kita! Tutang-tuta, puppet na puppet nila. Ngayon, ang problema, delikado po tayo ngayon. Sinasabi ko, bakit si Rowena Guanzon nga dilawan man na? Dilawan man na! Kaning tao dire o sige sabok-sabok nako.
Diyan, dilawan magkang gadudol, magkang bibisara karon. Ayaw na yun si bibisara, ayaw na lang nagiskutan kay karon ang kinahanlan mo daog yun si Sara for president. Kung dilaw ka, kung pulaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa wala na minimo kaakig, wala kami kaakig sa inyo. Upot na lang kita diritanan kay Sara para sa aton pungso. Dahil kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Si Sara Duterte lang ang presidente na kung siya manalo, may mananagot. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang ng nanay ko, 67 years old na ako ngayon. Politiko na ako. Kung member man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. Mga kawatan. Ang kailangan ng Pilipinas, reforma. Zero corruption. Zero tolerance. That is why, this early, I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator or not, I am going to campaign, as I am campaigning now, for Sara Duterte, who will be the next president of the Philippines. Breaking news, Marcoleta at Ramon Ang magkaiba ang sinasabi. Nako, sino kaya ang dapat paniwalaan? Ang isang senador o ang isang negosyante? Naku po, patay tayo dyan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi habang ikaw, nagkakalkula ka ng kakasya pa ba budget mo? Ha? Nababawasan na ulam, nababawasan na kita, halos hindi ka na magpapultang dahil nalulula ka na sa presyo. Abay, may mga kumpanya na tila walang pakialam. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo kahit mababa pa ang kinukuha nilang supply. Ngayon, sumabog ang issue. Nagalit si Rodolfo Marcoleta. Diretso ang Rodante pala, Rodolfo tuloy. Rodante Marcoleta. Ito diretso yung kanyang banat. At ang banat niya hindi patas ang tubo ng mga oil companies. Nako. Gulit na tapat subalit. Sumagot si Ramon Ang. Ang sinasabi niya, hindi totoo yan. Isa kang sinungaling. Wala siya sinabing ganun. Basta sinabi lang niya, tutol siya o hindi siya believe sa sinabi ni Marcoleta. Nako, bakit kaya? Yan ang pag-uusapan natin. At dito nagiging delikado usapan. Sino nagsasabi ng totoo? May manipulasyon ba talaga sa presyo ng langis? O pinaglalaruan lang ang utak ng mga Pilipino? Pero ang mas nakakagulat, tahimik ang dapat kumilos. Sino yun? Tahimik ang dapat magkontrol. Sino yun? Sa gitna ng paghihirap na mamamayan, nasaan si Marcos? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Kaya naman pala. Bakit parang walang pumipigil? May batas tayo dyan. May kapangyarihan ng gobyerno. Pero ang nakikita natin, hindi aksyon. Alam mo kung ano? Kundi politika. Hindi ito simpleng balita. Posible itong dahilan kung bakit lalong naghihirap ang Pilipino ngayon. Naku po, kailan kaya magigising ang mga kababayan natin? Kaya huwag kang aalis. Panoorin mo to hanggang dulo dahil baka ang akala mong normal na taas ng presyo isang malaking panlalamang lang pala ng mga negosyante sa buong bansa. Nako. Ayan ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Alam mo, matindi itong usapin na ito dahil ewan ko na lang kung hindi ka apektado. Kahit hindi ka mahilig sa politika, kahit hindi ka mahilig sa news, sigurado ko apektado ka one way or another. Unless batugan ka na, sa kwarto ka na, tutulog ka lang. Tapos dumarating lang basta-basta yung pagkain sa sobrang milyonaryo ka na, bilyonaryo, anak ka ng congressman.
o anak ka ng presidente, pwedeng ganon. Wala ka talaga, hindi ka apektado sa ganito. Pero tayong mga simpleng mamamayan, leche yan. Kaliwat kanan, apektado tayo sa taas ng presyo ng oil, sa taas ng presyo. Alam mo, nagugulat ako. Yung dating 3,000 na full tank ko, ngayon, lumalagpas na ng 5,000. Ang lupit talaga. Minsan nga, gusto ko na lang maglakad. Minsan, gusto ko na lang matulog. Bahala na, gigising na lang ako pag wala na si Marcos. Kasi alam mo mga kababayan, may magagawa. Baka sabihin ni iba, namumuliti ka tayo. Hindi, may magagawa. Wala lang talagang ginagawa ang gobyerno. Talagang inutil lang ang gobyerno. May magagawa, ipapaliwanag natin yan sa inyo ngayong araw na ito. Kung ano pa ang pwedeng gawin ng gobyerno, lalong-lalo na si Marcos. Ang problema, wala. Lutang. Hindi ko alam bakit siya lutang. Lutang ba talaga siya dahil bobo siya? Lutang ba talaga siya dahil tanga siya? O tama yung sinasabi ni Senator Amy na bangag at lulong ang kanyang kapatid kaya lutang? Kayo ho, mag-comment po kayo agad-agad dyan dahil babasahin po natin yung inyong komento dahil alam mo, ang dami kong nababasa na talagang galit na sila pero ano daw ba ang pwede nilang gawin? Mamaya, sasabihin ko din yan yung pwede ninyong gawin. It's about time, people in the house. This is no longer about politics. We need a person that will save us from this hell. Mamaya ko sasabihin yan. Okay? Ito muna, pag-usapan muna natin itong issue ni Marcoleta at ni Ramona. Ano ba pinag-aawayan nila? Ano ba yung sagupaan na? Sagupaan ba yan ng mga matatanda lang? Sagupaan ba yan ng mga inuulyanin? O talagang sagupaang legit? Sabi nga legit. Sabi ng isa? Legit daw. Yun. Sabi ng isa, legit. Sinako ng mga senador ang mga kumpanya ng langis sa hindi raw patas na presyo ng petrolyo. Live mula sa Pasig, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, bakit tingin ng mga senador unfair ang singil ng mga kumpanya ng langis? Oo, Gigi, unfair daw talaga kasi ura-urata naman daw na nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ito mga kumpanya ng langis nung sumiklab yung gera sa Middle East. Ang tanong ng mga senador, bakit mataas agad yung presyo nila samantalang ang binibenta nila ay old inventory o old stock nila na nabili nila, Gigi, sa dating presyo na mas mura at hindi yung ngayong presyo na mas mahal. Narito yung bahagi ng pahayag ng mga senador. Patay tayo dyan. Unfair sa ating mga consumers. Wala pang pagtaas ng mga binili pero tinataas at sinisingil na sa consumers. Yun ang risk ng pribadong sektor. Nagkaroon ng February 28 na surprise attack. Pero, yun ang posisyon ninyo, dinidefend. Yung mga negosyante ngayon kasi, sa aking pananaw lang tila baga hindi sila negosyante. Tila sigurista sila. Tama yung sinabi ni Senator Loren dito. That is your risk. Laki na ng kinikita ninyo noon pa. Risk mo na kasi ang dahilan ng mga oil company, sinasabi nila, kasi tumaas na sa world market Ibig sabihin ng world market, yan yung nagdidikta ng presyo. So, ibig sabihin, kahit nakuha mo ng mababa, pag tumaas na sa world market, sasabay ka. Kahit mababa yung pagkabili nyo doon sa gas na yon o sa oil na yon at that time. Di ba? So, dapat, benta mo muna na mababa yun. Hindi kasi ang iba ang dahilan ng oil company. O, pakinggan natin. DOE, yung pagtaas ng presyo ng bilihin na binili ng murang presyo nung wala pa yung gera. Dahil nga deregulated, ang problema, hindi nakikita ng DOE kung magkano yung presyong ibinili nung... Deregulated. Ibig sabihin kasi may batas na ganyan, na deregulated. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng i-regulate ng gobyerno at sabihan, diktahan, ganito lang ang presyo. Kasi dati, ewan ko kung inabutan nyo to, regulated ang presyo ng ang nagdidikta gobyerno. Nagdidikta ng presyo ng mga oil. Okay, sabihin yung gas na pinapakarga natin sa sasakyan, gobyerno nagdidikta. Ang problema, nagkaroon ng bagong batas. Kasi nga, nagre-reklamo yung iba dyan na sinasabi dapat i-deregulate para magkaroon ng competition.
Nangyari, nagkaroon nga ng competition pero nagkuntsabahan din ng mga walang niyang oil companies. So, anong nangyari? Pataas ng pataas ang presyo ng oil. Ngayon, hindi na babawi. Ngunit datapat subalit, meron namang solusyon dapat. Ano yun? Tatanga-tanga lang kasi yung gobyerno natin. Ito yung solusyon, pakinggan. Oil company, nakatago yan Hindi talaga nila pinapakita yan. Mayan, anong paliwanag ng DOE sa usaping ito? Ang paliwanag dyan ng Department of Energy, Jiggy, yan yung tinatawag na replacement cost. So ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin daw niyan, ikinakarga ng oil companies doon sa presyo o doon sa presyo ng imbak nilang gasolina o diesel yung kanilang gagastusin sa pagbili nung mas mahal na presyo. Kumbaga forward thinking sila, para yung pambili nila ng mas mahal, makuha na nila doon sa kikitain nila from the old stock. So yan ay nangyayari dahil sa oil deregulation law. So alam naman natin that under the oil deregulation law, wala talagang kontrol ang gobyerno sa pagpipresyo ng mga produktong petrolyo dito sa ating bansa. Narito naman ang bahagi ng pahayag ng DOE. We only explain how business operates under normal circumstances. We have computed na sobrang laki nga po ng diferensya ng pagbili sa week 1 to week 2. Ang bilis kasi ginamit yung replacement cost. Pag bumaba naman ang world price, hopefully soon, kung mangyayari, anong koordinasyon o mekanismo ang ginagawa ng pamahalaan ng gobyerno to protect naman the consumer? Mabilis pagtaas. Pagbaba ng world prices, ano ang inyong mekanismo? Yun. At anong sagot dito, Mayan, ng mga oil company? Nga. Jiggy, ang ikinakatwiran ng oil companies, yung replacement cost na yan daw talaga yung pinapatupad sa lahat ng binibentang commodities all over the world. Kasi una, oras daw na hindi sila agad magtaas ng presyo sa pagkakataong alam nilang sisipa ang presyo ng produktong petrolyo. Una, baka maubusan sila ng supply. Kasi syempre, Jiggy, bibili yung mga consumers doon sa hindi nagtaas sa presyo o doon sa mas mura. Pangalawa, hindi sasapat yung kita nila na pambili nung mas mahal naman na cost noong produktong petrolyo. Pero alam mo, Jiggy, ang paliwanag na yan. Yun daw ang dahilan na yun. Yun daw yung dahilan. Kasi nga naman, pag ibinenta nila yung ngayong supply nila na nakuha nila sa halimbawa, sa halagang 80, halimbawa lang, nakuha nila sa halagang 80, tapos ibinenta na nila ngayon ng 120, na dapat 100 lang ibebenta, ginawa na nilang 120, kasi daw, darating yung panahon na baka maging, darating yung panahon kasi tumaas na nga yung presyo ng 100, so kailangan nilang bilhin ng 100. So, kailangan na nila ibenta. Ang nangyari, nauuna yung pagtubo nila kagad. Dahil doon, may reklamo si Marcoleta. Ano yun? Nakuha nyo ng 80, tapos ibebenta nyo ng 120. Di ang laki ng tinubo ninyo. Dapat, antayin nyo muna makuha nyo yung oil na bibili nyo ng 100, tsaka nyo kayo magbenta ng 120. Di ba? Pero sinasabi ng mga oil company, hindi, lugi kami dun. Pero in reality, ang laki ng kinita nila. Halos, di ba, ang laki ng tinubo nila. Hindi lang ganun ang computation ko, mas malaki pa yung talagang tunay na computation. So talagang, sabi ni Marcoleta, lokohan to, bilyon-bilyon na kinikita nyo. Ano to, gusto nyo rin ng malimaleta? Ng oil companies, hindi yan bumenta kay Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin yung kanilang mga pahayag. Ito. 3 billion per day ang kinikita nila amidst the sufferings of our people. The level of consumption month per month of diesel and gasoline. So did the DOE check this? How far did you monitor this? The peak demand. So the supply or the inventory will be short. If I sell at 100, which is the acquisition cost of last week, will I have the cash flow to buy the inventory in order to continue the business? I may not. Nako, hindi bumenta yan. Dun sa issue na usapin ng pag-amyenda dito sa oil deregulation law para makita nila kung sinasabi nilang di nila nakikita kung magkano binili at magkano talaga yung
pagpoproseso nito, ano bang stand dito ng mga senador? Pwede. May mga senador na gusto talagang isulong na yung oil deregulation law at nangunguna na dyan sa Senate President Tito Soto. Pero alam naman natin, Jiggy, kapag inaamyendahan ng isang batas, hindi yan ganun kabilis kasi magkakaroon ng committee level hearings, committee reports, tsaka pa yan pag-debatehan sa plenaryo. So isa sa mga nakikitang solusyon nila Senator Win Gatchalian, baka pwedeng aralin na magpataw ng windfall tax sa mga kumpanya ng langis. So ano ba yung windfall tax? Sa madaling sabi, Jiggy, yan ang buwis na pwedeng ipataw ng gobyerno sa mga kumpanya na Ito, ipapakita ko sa inyo yung paliwanag ni Marcoleta. Napakaganda ng paliwanag ni Marcoleta sa mga nangyari na to. Sino nga yung maniwala? Yung mga petroleum company, taga DOE, first time daw po nilang narinig yung sinabi yung yun. Na ano? So, anong masasabi mo, Nelson? First time, Sen. Matagal na ho yung training na yan. Pero, pagmatakin nyo sa tagal ho ng industriya na ito, ngayon lang nilang may nalaman na meron pa. Pwede pala makabili sa Singapore. Baka naman ang ibig nilang sabihin, ngayon lang nila nalaman na merong isa na kaya niyang alamin kung ano talaga ang presyo. Mukhang yun po ang totoo, Sen. Kasi madali namang sa ano natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Sa teknolohiya, ang pagbabalidate ng isang bagay, real time, Sen. Real time. Baka hindi baka segundo lang, makukuha mo na. Totoo po yun. Lalo kung malakas sa internet. At hindi naman ako naniniwala na ito'y malalaking mga kumpanya na wala silang kakayahan para mag-verify doon sa mga datos na aking inihayag. Yun ang dahilan ko kaya inihayag ko na publicly. Ayun po, kayo na po ang mag-verify. Kayo na po ang mag-validate. Diba? Wala namang, sana man lang may nagsabi, with all due respect, Senator Nelson Lubao, Senator Subarjaga, I am disputing your data. Ayun, ganun sana. Diba? Para, wala Kasi nagsuggest dito si Marcoleta na meron pang ibang lugar na maaaring pagkuhanan. Wala Yung oil companies, hindi nila alam, pati itong secretary ng DOE, hindi rin alam. Ako kahapon, tingin ko nga kung meron talaga magdi-dispute no sinabi ninyo. Wala nga. Kasi sila nasa matagal na industriya san Kumbaga baka naman natatakot na. Kumbaga sa korte kasi, biglang naglahad yung yung prosecution. Your Honor, I move that this testimony be stricken of the record. Hindi naman nag-oppose yung kalaban counsel, what would you say? Halimbawa, depends. What would you say? Fiscal. No, Your Honor. No objection, Your Honor. Hindi, wala. Wala naman gano'n. Sabi ko, ako ba nagtago? Hindi, sabi, ito po, Mr. Chair, ito po yung slide number 1. Ayan po. Makikita nyo po dyan, makakwenta po natin. Yan po, nakalitaw po ang price US dollars per metric ton. Kung CIF po, lagyan na po natin ng shipping cost kahit na kung minsan FOB lang ang merong shipping cost. Kayan po, translate nyo na po sa metric ton, hindi na po $1,515 na lang. Okay? Andyan na po yung map, Singapore, $1.71. Ngayon po, dahil kinonvert na po natin sa liters, tsaka po yung 60 pesos is equal to $1. So 540 plus 15 plus 1.71 times 60 divided by 1,180, tingnan po ninyo, 35 pesos lang. Nako, edi sana, with all due respect, Your Honor, this is highly disputable. Sana, no? This is unacceptable. Kami po kanya ay inikutan na po namin ng milyong beses yung mga tangke ng Singapore. Hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Nako, Meron bang kumibot, Wala. Expect ko nga, wala ang kumibo talaga Sen yun nga DOE, hindi niya alam. Matapos pala, anong gagawin natin? Ngayon, kung hindi po nyo i-validate, nagtataka po ako, ba't tayo nyong i-validate? Para sa akin po kasi, parang wala tayong problema. Kasi ayan po yung presyo
Paano po nangyari? Paano nagtaasan po? Kayo nagpasimula ng pagtataas ng presyo. Kaya po tayo nagkaroon ng parang akala mo may emergency tayo. Kaya kung mapapansin ninyo, napansin nyo naman siguro, hindi ko alam kung saan ako pupunta na argumento eh. Kung sasama ako doon sa pinag-uusapan, anong mangyayari sa mga drivers? Anong mangyayari sa mga tindera? Anong mangyayari sa mga farmers? Sa mga school children? Sa mga teachers? Sa lahat ng sektor ng ating lipunan? Ang taas-taas ng presyo. Ang sinasabi ko, teka, tingnan nyo muna ito. Parang hindi muna, parang wag na muna natin pag-usapan ito. Nandun na yung manibela, naglulupasay na, di ba? O sabi ko, pasensya ka na bro, sa harap ng iyong panaghoy. Ayaw nilang tingnan eh. Ayan. Ito pa ha. Ito naman yung sagot ni Ramon Ang regarding sa, kasi sinabi ni Marcoleta na kumita ng 3 billion dahil doon sa biglaang pagtaas na ginawa ng mga oil companies. Sabi ni Ramon,